So I need to tidy up this one as well, step by step, because with the help of my husband. So look, I still got more leaves to clean up. This I grow this from seeds. So some of my strawberries, ito yung mga strawberries ko. It was there before where the beddings was. So, but it's there now, as you can see. So, ayan. So, eto naman, the Viola, yan yung pans is ang pangalan. So, yan, binigay ng mother-in-law ko yan. So, mga leftover niya, yes. You know, I'm not 100% well because, and I do get breathless when I do something. So, I stop, you know, sit down, have a rest, and carry on, you know. Pinagpapatuloy ko yung gawain, tapos ihinto na naman, and then uupo na naman. So ayan yung mga leaves na naipon ko galing sa tree na yan, ayan. So hindi po nauubos yung mga dahon. Ayan, so ilalagay namin, ilalagay ng asawa ko sa bag. So nagpapatulong ako sa kanya. So kailangan tulungan niya ako dahil alam mo na mahirap ang pag-maintain ng garden, lalo na kung ikaw lang mag-isa, diba? So kailangan ko ng tulong, lalo na ngayon sa sitwasyon dahil nga nadagdagan ulit yung problema ko sa heart. Ayan, so pero itong pag-garden, ito yung pinaka-exercise ko. Ayan, so unti-unti, so bit by bit ba, ganon ang paglilinis. Dahil ito yung pinaka-therapy ko ba sa, tapos tsaka exercise ba. Ayoko kasing magkukulong ng bahay, so don't wanna stay inside the house. So kailangan ma-exercise ako, so kailangan gumalaw, kasi pag the more na mag-stay ka inside the house, wala kang exercise, so wala kang energy, so lalo kang maging hina. So kailangan mag-move ka ng kaunti para may exercise, diba? Ayan, tinutulungan na ako ng asawa ko, nilalagay niya na yung mga leaves sa mga bags. So ayan na yung mga na-collect namin mga dahon. Ayan, tinulungan ako ng aking asawa, siya yung naglagay sa bags ng mga dahon. Ayan siya dati. So ayan, so nalinis na dito ng konti. So ito pa yung mga paso, so marami pa yung mga paso dito, so kailangan i-tidy up ko pa rin to. Tapos ito naman, yan ay ililipat ko doon sa sulok. Tapos yung ibang mga paso na hindi ko na kailangan ay itatapon ko na. Yan, sobrang lamig na dito. Ito yung mga chilies ko, nilagay ko sila lahat dyan. Ayan. Kasi may runner beans ako dito dati, tsaka yung tomatoes ba. Pero pinatay ko na yon, yung ayan, yung iba, yung mga malalaki at mahabang mga chilies ay na-harvest ko na. So, pero yung iba hindi pa, ayan, kasi maliliit pa lang siya. Ayun yung talong ko, so may isang bunga. Ayan, so yun yung mga spinach pa, tsaka may kale ako dyan. Ayan, may mga radish pa. So ayan yung lemongrass ko na siya ngayon. So yan, binili ko sa market yung lemongrass, and then tinubo ko siya. Ayan, nakadahon siya, oh. Ayan. So ito, masarap yung bunga nito. So yan nga, oh, may mga, yan, magkakabunga na siya. So mag-umpisa niya magbulaklak. Buti nga hindi pa siya namamatay kahit ano na dito, kahit palamig na. Ito yung ano, pinutol ko na yung
aking malabar o alokbate. Ayan siya. Ayan. Pinutol ko na. So, ewan ko kung babalik siya sa dati dahil nga magwi-winter na dito. So, hindi ko alam kung mabubuhay. Depende kung magi-snow dito tapos malulusaw, ganon. Ito naman yung gabi. Ayan o, yung taro ang tawag. Ayan siya. So, nilagay ko siya dito kasi nga dinidig nung squirrel. So, ayan siya. So, hindi ko pa siya ina-harvest. So, ang liit lang ng dahon kasi maliit yung paso. Ayan siya. Ito naman yung gooseberries ko. Ayan. Yan yung mga dahon, matatanggal lahat yan. Malulugas lahat siya. Magiging yellow at malulugas. Pero babalik siya. Tutubo ulit yung dahon next year. Tapos, ito naman yung pig pa. Ayan, nabili ko naman to sa Morrison, sa supermarket dito. Ayan, 5 pounds. Ito yung mga rose din. Cuttings din yan. So, maganda ang kulay ng bulaklak na yan. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye!